Magandang gabi sa inyong lahat. Dito po si Carlo, also known as the Psychologist, at welcome to our fifth episode of our supposedly weekly na podcast. No? Unfortunately, natigil tayo dun sa pang-fourth natin na podcast kasi yung mga guests na ini-invite natin ay hindi sila available for a live na discussion or a live broadcast. Kaya medyo natigil tayo. So if you will notice, itong ating episode ngayon ay recorded ito. No? Recorded lang sa hindi siya live. Although I think mas magiging consistent tayo sa ating weekly na podcast pag ganito yung ating setup kasi at least yung mga ini-invite natin ng mga guests ay pwede ko silang makausap dun sa oras na pwede sila. Okay, so simula sa week na ito ay hindi na magiging live yung ating podcast. But at any rate, maganda pa naman yung ating magiging mga discussions dito. So sa araw na ito, today's Saturday, it's January 11, at ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa medyo mainit ngayon, trending na nangyari sa ating cycling community, lalo dito sa Metro Manila. Ito ay nangyari, I think, just last Sunday doon sa Ayala, sa car-free nila na Sunday, na may dalawang apparent, cycling content creator doon sila, vlogger, na nagsushoot at kumukuha ng picture, nag-i-interview sa mga siklista, lalo yung mga, actually, hindi lang siklista, mga joggers, yung mga runners na nandun, lalo yung mga babae. And then eventually I think may nakapagreklamo yata sa kanila na medyo binabastos nila sa kanilang content yung mga babae na nandun. At umabot ito sa newspaper, no? Nabasa ko siya actually, I think just yesterday, na feature siya sa Interaction, no, na newspaper. So yun, tapos kumalat na at naging mainit siya na usapin ngayon. So sa araw na ito ay may in-invite tayo na bisita na tutulong sa atin na pag-usapan natin yung ating napaka-importante na topic ngayon. No? So in a few moments, ipapakilala ko na siya. Pero yun, una ay gusto ko lang muna mag-plug. If you will notice, my shirt is the Ultra Gravel na challenge. Para sa gustong sumali sa February 2 na ito, so ma-register na kayo habang open pa yung registration para sa Ultra Gravel. Sasali ako dito dun sa 50 kilometers na category, kaya kita-kits tayo doon. Okay, so yan, huwag na natin patagalin, ipakilala na natin yung ating bisita ngayong gabi. Alright. Okay, so ang ating bisita ngayong gabi ay walang iba kundi si Alisa Belda. Si Alisa is the coordinator of Make It Safer Movement, or I think mismo yata ang kanilang tawag dito. So, yan, welcome Alisa, magandang gabi. Kumusta ka? Ayan, salamat po ulit sa pag-invite dito, Sir Carlo. Opo, mismo po ang aming parang acronym. Actually, ang mismo po ay nagsimula po talaga kami sa Ayala Avenue. Kung naalala niyo po yung pagtanggal nila ng yung pinagbantaan nila ng bike lane sa Ayala Avenue. Tapos, pagkatapos ng series of negotiations, dun nagbunga ang car-free Ayala Avenue. Kaya malapit po talaga din sa amin ang isyong ito kasi itong pinaglalaban namin na safe street na maging safe, ibang safety naman ngayon ang nilalabag. Okay. Alisa, before we start, siguro for the sake of our viewers na hindi ka pakilala, magpakilala ka muna. Tell us something about yourself and about mismo, no, kung ano ba siya. Ayun. Ako po si Alisa Belda, is po akong siklista din, pero hindi masyadong batang na siklista. So, nagbabike lang po ako paminsan-minsan, napunang palengke, ganyan. Tapos, isa rin po kaming advocate for mga inclusive transportation. Natuto ako mag-bike noong 2022, kaya fresh pa sa memory ko ang feeling ng hindi pa sanay sa kalsada. Tapos, ang mismo po, ayun, nagbunga nga po siya noong February 2023. So, bago pa lang po kami, magto 2 years pa lang. Tapos, ito na ngayon ang mismo, balik po kami sa Ayala Avenue bukas.
So ano basically, Alisa, yung parang advocacy ng group ninyo na ito? Ayan. Advocacy po talaga namin na isulong ang inklusibong transportasyon. Ang kalsada ay ibalik talaga sa masa, hindi para lamang sa mga kotse o mga naghaharing uri. Tapos, sinusulong din po namin yung pag-participate ng mga siklista sa mga available na democratic channel sa atin. So, nagko-coordinate po kami, nagpa-participate kami sa national pati local government para sa mga panukalang batas o kaya mga projects na ginagawa. So, speaking of, may kaka-announce lang po na Active Transport Strategic Master Plan na isasagawa ng DOTR. Inaanyayaan din po namin ang lahat na mag-participate sa mga consultation na isasagawa nila. Tapos, ayun, nag-ano po kami, promote kami ng democratic kong participation sa tungkol sa mga issues sa transport. Tapos, gusto namin ng people-centered na transport. Alright. Okay. So, napakaganda nung adhikain pala ninyo. At ako natutuwa kasi parang sabi mo nga, 2022 ka lang natutong mag-bike. No? So, practically, you're a new parang cyclist. Pero ang dami mo nang ginagawa para sa cycling community. Si Alisa, na-meet ko siya. Although before ko siya na-meet si Alisa, ay naka-follow na ako sa kanya because of the advocacy nga na we shared advocacy of cycling inclusivity. Na-meet ko si Alisa sa Ateneo ng October 15, I think yata. No? So I was invited to be one of the speakers in one of the, I think, mobility forum sa loob ng Ateneo doon sa Cadiz. At nakita kami ni Alisa doon. Ayun. So, okay, simulan natin. Ang ating topic ngayong araw na ito ay, tinawag ko siyang bawal bastos sa kalsada. I think let's have to be blunt about it. Let's have to label what happened in Ayala. Ay talagang kabastusan yung ginawa na yun nung sabi cycling vlogger siya. Okay. So, for context lang siguro, para sa mga hindi nakakaalam dito, i-share ko siguro yung very short clip lang, video clips nung nangyari dito sa Ayala. Ito yung nangyari, I think, kung hindi ako nagkakamali, kasi ang car-free day sa Ayala is Sunday. No? So, I think baka last Sunday lang ito, tapos uminit ngayong week, at saka kahapon lalo nung nalathala na sa isang newspaper, ay doon talagang pumutok na siya. So, ipapakita ko sa inyo yung nangyari. Yan o! Ayan o, may nakita ko dito nang i-spot. Ewan ko kung ano yung i-spotan nitong to. Kunyari pa, kanina pa, nakailang laps na ako ha. Pero kanina pa na andyan. Ano mo nakita mo? Ay, nagpapit. Ano yun? Magaganda tanawin. Ikaw naman may sabi dito na yung maganda tanawin daw dito eh. Ayan. Yung mga ano dito oh. So dito sa side na to, bikers. Dito joggers. Tapos, dito naman sa side na to, Kabangers. Kabangers. Maganda pala rito, tatambay ka lang. Busog ka eh. Pag ikaw bike dito, Ayala, kita mo hubat katotohanan namin. Ganda. Dalawa bulkan, alok-alok. Alok-alok. Akatuwa. Kaya pala, lagi dito, sa Ayala. Pati ako'y dadamay mo pa sa ano mo. Kaya pala laki, baro yun dito, Ayala, no? Kasi maraming kita, oh. Ganda tarawin dito. Ayun. Dalawa sila, actually yun yung pangalawa. Ipakita natin yung nauna pa muna bago nakilala itong kasama niya. So ito yon. Kami ingay, okay maingay ha. Mga simple lang kami, simple lang. Simpleng abangers lang yung nasa likod ko. Siya nauna eh. Nagpisahan niya. Naghanap kami ng pulmon. Sawa na kami sa quarter. Naku po, ano naman kaya sasabihin ng mga basher natin dito? Diyos ko po, antay na natin.
Yun, bali ang nakita natin doon ay may dalawang siklista apparently ay gumagawa ng content, and then tina-target nila yung mga, especially mga female na joggers, no, karamihan napakita doon sa video. And they were actually not only making fun of them, pero alam natin may mali siya yung kanilang ginagawa. And simply put, talagang binabastos nila yung mga nakikita nila doon. Yung mga caption lang ng kanilang video na kaya daw pala masarap magbisikleta sa Ayala, no? So may mga sila, may mga subliminal na meaning yung kanilang mga sinasabi, at huwag na tayong naive, no? Alam natin kung anong gusto nilang sabihin. Okay. Now, ang nangyari dito ay na-pick up siya nung ilang mga siklista muna. Eventually, yun nga, pumutok siya nung nalathala siya sa isang newspaper, sa Interaction. Kahit ako doon ko siya una nakita, tapos binalikan ko na yun. So, ayaw kong banggitin yung pangalan ng dalawang yun, bastos na lalaki, kasi baka pasikatin lang natin sila. Ang nangyari ay kinall out sila. Maraming tao nag-call out sa kanila. Nung una ay itong nauna na vlogger ay dinidepensahan pa yung kanyang ginagawa na hindi naman daw pambabastos, etc. And then pati yung isa nadamay na kasi dalawa pa silang apparently magkaibigan, kasi nung tiningnan ko yung mga pages nila, hindi pala ito yung first time na ginagawa nila yun, no? So it's a repeated na behavior na pambabastos talaga, no, sa mga babaeng nandun na mga nagja-jogging. Ngayon, ang huling balitaan ko, nabasa ko dun sa page nung isa, ay nag-apologize siya na hindi naman apology, no? Parang hindi niya inaamin na may mali siyang ginawa, kung ano-anong sinasabi niya. So, yun ang isa sa pinakamainit ngayon na pag-uusapan natin. Yung mga matagal ko ng followers, subscribers, nagkaroon din ako ng ganitong issue nung May, if you remember, no, nung may kinall out ako na isang sikat na influencer din na nagpakita ng, sabihin na natin, kabastusan din sa social media. Uminit din yun, na publish din sa Inquirer yun. So for 3 days yun na uminit na, at kahit ako ay nabash ako sa pag-call out sa kanila. So yun, ako personally, I'm just being consistent, no, with my values and what I believe in, na dapat yung cycling community ay huwag nating haluan ng kabastusan. Nandito tayo kasi gusto nating either mag-exercise, recreation natin ito, enjoyment, and we would like to build a community, di ba? And actually, we've been building a lot of communities already. Ang problema lang, pag nahahaluan minsan ng ganito, ay nadadamay kahit yung matitino na mga siklista or matitinong communities. Okay. So, ang una kong gustong itanong kay Alisa is ito. Pwede mo bang i-share sa atin, no, yung ano yung thoughts mo dun sa cycling vlogger na yun, no? And how it reflects the broader issues of respect and safety in the cycling community? Ay, aaminin ko nga po na ayun nga, bago lang din po ako sa cycling community, pero hindi po bago ang gantong mga behavior inside pati outside ng community. Pero ang nakakatuwa po ngayon ay malakas po talaga ang pushback. Madaming hindi po kinukonsente ang gantong behavior. Hanggang ngayon din, minsan, admittedly, kahit po sa ating mga progressive spaces, naka-encounter pa rin po tayo ng sexism, mga microaggressions, and ina-extend naman po natin. Kaya important po yung mga presensya ng mga communities tulad ng Pinay Bike Commuter Community, na para po sa mga kalalakihan na sobrang tagal na po kasing male-dominated ng cycling, na wala po talaga sa kanilang lived experience yung mga gantong nararanasan ng mga kababaihan. May iba naman, kapag binigyan po ng feedback ay nagbabago naman, ay tinitake po talaga nila into consideration yung mga gantong hinaing ng mga kababaihan. Pero hindi pa rin maiwasan, meron pa rin atrasadong mag-isip. Tulad na lang po na naging incident na ito na may nababasa po ako tungkol sa dalawang vlogger na ito na matagal na daw po pala
silang pinagsasabihan. May mga nag-message po sa akin via private DMs na madami na pong instances kahit daw po sa MOA pinagsasabihan na daw po pala sila ng mga communities doon na problematic ang kanilang mga content. Pero ayun, nagtuloy-tuloy hanggang humantong na dito. Para sa akin, importante nga po talaga yung gantong mga pushback. Hindi din naman po pala nagkulang ang communities natin sa pag-call out sa mga gantong behavior at sana magtuloy-tuloy po siya. Alright. Ito yan. Kasi kahit papaano ang magandang nangyayari ngayon, I think malaking tulong din yung social media na nagpapakita na hindi ito yung tamang behavior. At most of the time, social media yung pushback at saka yung pagpuna sa mga ganito. Kung may isang maganda sigurong naibubunga ang social media ay isa yung mga tulad ng ganitong pangyayari. Okay. Now, Alisa, ikaw sa personal mo na experience, no, nagkaroon ka ba ng ganitong experience, no, while cycling or while probably walking on the streets or running? Nagkaroon ka ba ng experience of harassment bilang isang babae na nagbibisikleta or naglalakad? Bale, any instance po talaga na nasa labas ako, ayun nga, natutulang ako mag-bike noong 2022. Siguro po sa pagko-commute, yun yung mga nakatakot din. Pero sa mga, wala po ako talaga personal na as in nakakaano. Pero ang mga pangyayari po na ito, both online pati sa kalsada po natin siya na-experience. May friend po ako kanina nung pumutok po yung issue na share niya sa amin na nag-run po kasi siya sa UP Diliman. So, kahit sa UP Diliman ay natatakot din siya kasi madami ding mga ganun na pumipitik, ng mamanyak. Parang nag-i-invite po talaga ang mga gantong mga car-free Sundays ng mga taong may malisyosyong intention. At kailangan po natin na mapansin yung mga ganito. Sa cycling community naman po, may mga uso kasi sa atin yung may mga may mga dashcam, ganyan. Kaya minsan, tawag doon yung parang action cam, right? Action cam pala, ayan. Parang may mga nahuhuli minsan na kumari may motor na mag-a-idle lang sa likod o babagalan, titingnan yung babantayan yung likod ng babae. Tapos actually nga po sa mismo may pumutok na ganyang issue na pag-usapan po namin. Tapos ito mo nangyayari kaya nagsa-challenge po ang ating mga patriarchal na kultura na syempre may implications po. Syempre galit po ang mga kababaihan, understandably. Pero may mga susulpot po na sasabihin nila, intindihin na lang natin kaysa mag-antagonize tayo ng mga kalalakihan. Hindi naman lahat ng lalaki ganyan. Pero hindi po kasi yun nakakatulong. Kung kailangan na po natin na i-recognize na meron po talagang problema sa pagiging patriarchal ng ating society. So, paano ba natin kailangang i-handle? Sadly, yung mga ganyang mga tao ay nakikinig lamang sa mga kapwa lalaki or minsan pa nga i-defend pa nila ang actions nila. Ang na-witness din po natin sa incident na ito, nung sa within pa lang ng mga followers ng mga cycling pages, mga bike vloggers na ito, kinokonsente pa sila ng mga followers nila na wala naman kayong ginawang mali. Yun na yun. Pero ang naging maganda ay nakita ko ang post na ito dahil kay Ate Jerry, si Pinay Bike Commuter. Pinaingay, ni-repost ko po yung kanyang caption pati yung incident, yung video. Kailangan talagang malantad ito outside ng mga circles nila.
at i-call out. Maraming salamat din sa interaction kasi naging malaking contribution yung ganong pag-call out. Lalo na rin sa tulad ni na Miss Eloisa na ginamit po yung plataforma niya para iwasto yung gantong mga pag-iisip. Na supposedly dapat gano'n naman, no? Yung influence mo, gamitin mo yun sana sa maayos. Kasi nga you have that influence, you have the platform. Sana gamitin lang ng maayos. Dati naging bisita ko rito si Jerry, no, from Pinay by Commuter, at initially napag-usapan na rin namin ito na yung mga struggles ng mga babae sa pagpasok sa or participation, for example, in cycling or other outdoor activities, no, running na nakikita ka sa labas. Paano itong klaseng behavior na to, no, naapektuhan kayong mga babae na alam mo yun, mag-participate sa yun nga, outdoor sports and activities, kasi nandun yung fear, no, yung apprehension na baka pag lumabas ako at sumali ako dun, mabastos lang ako, no? To be blunt about it, mamanyak lang ako. Ayun nga po. So, nakita po tayo sa Ateneo. Ako po ay graduate ng Ateneo Senior High. Bale, first batch po kami ng co-ed ng high school. Kaya familiar po sa akin ang gantong feeling na being in a male-dominated na setup. Bale, makikita po natin sa datos ng Mobility Awards dun sa bilang siklista nila na 3% lang ng mga nabilang nila na siklista ay kababaihan, 97% doon ay mga kalalakihan. Malaki pa rin yung gap sa gender disparity natin. Syempre may mga ganyang takot talaga. May mga kakilala ako, madami, kapag naharas sila sa kalsada, kailangan nilang i-process at natatakot silang bumalik sa pagbibisikleta o kaya kahit sa running. Pero mga communities na tulad, yung Pinay by Commuter, nakatulong sa pagiging panatag sa gantong mga experiences. Pero syempre, in the first place, dapat hindi nga po siya nangyayari. Kaya harmful po talaga ang behavior na ito kasi ini-endeavor nga natin, sisikap natin na gawing 50-50 ang gender ratio sa ating mga kalsada kasi indicator din yun na safe magbisikleta kapag ang ating mga marginalized sector ay gumagamit ng bisikleta o kaya tumatakbo. Alright. Sa palagay mo ba ay nabanggit mo kanina, di ba, na medyo patriarchal kasi yung society natin, male-dominated talaga tayo dati pa, at mabuti nga ngayon na medyo na with legislation like VAUSI, no, yung VAUSI law, yung data privacy, pati yung anti-bastos law nga, so kahit papaano medyo nagkakaroon na ng awareness yung ating society, lalo yung kalalakihan na hindi pala dapat gano'n yung ating behavior. Pero basically, I would like to believe na hindi pa rin gano'n kalaki yung awareness, no, ng mga kalalakihan lalo. Do you think may factor ba rito yung kultura natin na dito sa Pilipinas, na pagiging Pilipino natin, na yun nga na dumadagdag, no, doon sa ang tingin lang nila sa mga babae ay mga bagay lang, mga objects, no, na pwede mong paglaruan or kahit anong gawin kasi it's an object, na yung objectification of women, especially in public spaces. What do you think? Hindi naman special po sa Pilipinas ang pag-objectify ng women. Makikita po natin kahit sa mga progressive na bansa tulad ng Japan, malaki ang problema nila sa objectification ng women in public spaces to the point na yung mga iPhone daw sa Japan ay audible talaga yung camera sound para nalalaman kapag may mga kumukuha ng mga tagong picture, kuwari sa public transport. Kaya
hindi po siya special sa Pilipinas. Pero siguro, dito po sa Pilipinas, masasabi natin, ayun, totoo, macho feudal, patriarchal, pati yung lipunan, ibig sabihin, mga kalalakihan pa din ang naghahari sa ating hindi lang sa household, pati na rin sa ating mga legislative spaces, sa ating national leadership, sa ating local leadership din. Kaya importante ang presensya ng mga kababaihan. Kailangan meron tayong conscious na effort para maging inclusive sa mga babae. Ayun, madami po siyang layers na kunwari, bakit ba puro lalaki ang mga nakikita natin sa public spaces? Kasi sila lang nakaka-access nito. Makikita natin puro footbridge, hindi accessible yung mga sidewalk, mahirap lalo kung matanda ka o kaya buntis. Hindi natin mapupuntahan yung mga public spaces na ito. Kaya ganun din, kapag sa mga public spaces, makikita natin ay mostly mga women na katulad ko, na bata, na ayan, mga bata, athletic, nakakapunta naman sa mga spaces na ito. Kaya madami nga po siyang layers na kailangang i-consider. Alright. Kanina nabanggit mo na si Eloy, you appreciate Eloy, Regaliza, for standing up for women. And yan, kaibigan ko yan si Eloy. Dati pa, noong 2020 yata, 2021, nung kasagsagan ng pandemic, nagkaroon na kami ng parang ganito ring podcast. Yung topic namin nun was challenges of female cyclists naman. So, 6 yun na in-invite ko na puro kababaihan ng mga siklista para pag-usapan yung mga experiences nila, ng problema nila sa daan, etc. Well, speaking of paano kasi itong mga vloggers and influencers, lalo dito sa nangyari ngayon kasi ang involved dito ay yun, ang tawag nila bike vloggers sila. Ano kaya sa palagay mo yung responsibilities, para ma-promote natin ang isang safe space, safe environment for women, especially in communities? Kasi may di ba may mga studies ngayon, kung I think alam mo, you're aware of it, Lisa, na mas pinaniniwalaan ngayon yung mga vloggers kaysa sa ibang mga endorser na kaya nga influencer sila. And with that power, di ba, sana magamit. Pero ikaw, sa palagay mo, ano kayang responsibilities dapat ng mga ganitong vloggers, influencers? Ayun, sadly, ang social media pa rin po talaga ay isa po siyang double-edged sword. Bale, pwede po siyang magamit for good, pero meron din po siyang mga masasamang epekto. Pero kung ikaw po ay vlogger o influencer, meron kang responsibilidad na maging mindful sa mga pinopost natin. Kaya, ayun, na-appreciate po talaga natin yung pag-post ni Miss Eloy tungkol sa isyong ito. Kasi knowing her na merong platform at hindi nga po siya nagtumigil sa mismong pag-call out ng mga vlogger na ito. Nagsalita rin po siya tungkol sa mga followers niya na nag-react po pala sa mga post nitong ibang ng mga vlogger na ito. Kahit na syempre siya bilang isang vlogger, may risk sa kanya yun na mawalan siya ng followers o umunti yung following niya. Pero na-appreciate ko po na tumitindig pa rin siya para sa mga karapatan ng mga kababaihan. Kaya, ayan, ako po ay isang fan ni Miss Eloisa ngayon. Kaya mahalaga din po siguro responsibility ng mga vloggers at influencers. Normal naman po yun sa ating human lang tayo, after all. Nagkakamali rin, tao lang.
Kaya nung unang kinall out sana po itong si vlogger number 1 ay hindi lang pala kasi siya sa online po kino-call out kahit po nung as in face to face, matagal na daw po pala niyang pattern yan. Kwento po sa akin ng ibang nag-react po sa post online na kahit sa MOA pa lang daw, pinagsasabihan na siya na hindi naman daw appropriate yung gantong kind of content. Pero nagpatuloy-tuloy pa rin siya. Siguro ang pinakaunang responsibility ng mga influencer pati vlogger ay maging bukas sa feedback, maging open sa kung anumang ibang views sa naging content nila. Kasi kahit po si Miss Eloisa, kung magkamali siya, if ever in the future, kung maging accountable naman po siya sa mga actions nila at mag-strive po sila na mas pagbutihin na hindi mangyari ulit ito, ay doon po talaga mag-grow ang kanilang credibility, ang kanilang consciousness bilang isang vlogger o influencer. Si Eloy kasi, kaya rin ganyan yan. Kasi siya mismo ay biktima, naka-experience siya ng mga ganitong klaseng harassment sa daan, at kahit hindi sa daan, kahit sa mga videos niya. Kasi di ba pag nagdadamit tayo ng pang-cycling na outfit, medyo fitting yan. So dati pa ay natatanda ko ngayon si Eloy, may kinasuhan talaga yan, may inareklamo yan sa pulis talaga na na-harass talaga siya online. So shout out sa iyo Eloy for standing up, and I think it's a challenge for all of us who are content creators or influencers. Ako ay ayaw kong tawaging influencer or vlogger. Siguro content creator ang turing ko sa sarili ko. Pero mas lalo, I think, ang challenge is yung kalalakihan, di ba, na mag-call out tayo, na ipakita natin na hindi natin tinotolerate itong ginagawa ng kapwa natin lalaki sa mga kababaihan nating mga siklista or kasama natin sa cycling or running community. Kasi doon pa lang sa kinakwento mo nga, binabasa ko nga rin yung mga comments nung si vlogger number 1. As in, ang dami niyang enablers nung una niya mga pinopost Although nitong huli na, parang naglaho na nung nakita nila at probably na-realize na may legal implication din Pwede siya actually kasuhan dito, May kaso siya rito just in case. So, unti-unti nang nagkawalaan yung mga nagsusupport sa kanya. Ayun. So, siguro yun, ang panawagan para doon sa mga vloggers ay gamitin natin yung ating platform. Nag-comment nga ako doon sa doon sa apology nung vlogger number 1, ang sinabi ko ay gamitin niyo na lang yung platform ninyo para magpakalat ng maganda at mabuti sa mundo. So para yun ang sinabi ko sa kanya kasi ang nakakatawa doon habang binabasa ko, and yun ang iniiwasan natin kasi it will become a cycle of violence against women. Kasi meron na doon na hinanap yung kanyang pamilya na na-discover na meron pala siyang anak na babae na parang architect yata or something. At pinupost ito ng mga ibang user na rin na parang gumanti sa kanya na ito yung anak niyang babae, parang ang sinasabi, bastusin niyo rin. Yun ngang iniiwasan natin, di ba? Kasi it will become a cycle of violence against women. So, kaya yun siguro sana dito sa dalawang vlogger na ito ay matuto kayo ng lesson dun sa ginawa ninyo. Hindi yan lahat para sa content may responsibility tayo na ayusin yung mga ganon. Okay. All right, punta tayo sa ibang topic naman dito. Being a member of the cycling community, tapos meron kayong advocacy, ano kaya, Lisa, sa palagay mo yung pwedeng gawin ng cycling community to ensure that all members feel safe, respected, and included? Na actually, feeling ko naman nangyayari na ngayon, pero hindi pa talaga ganun kadami yung gumagawa. Ayun, parang syempre kaming mga kababaihan, mas tataas po yung feeling namin ng safety kung may kapwa kaming
babae sa isang grupo. Pero siguro ang masasabi ko, una, maging bukas, maging intentional, open-minded. Pareho din po siya sa responsibilidad ng mga influencer. Parang tao lang din naman tayo sa cycling community. Dahil sa ngayon, ang current state niya ay male-dominated talaga. Hindi natin maiiwasan na merong mga blind spot ang ating mga kasama po sa cycling community. At hindi rin po naman nila may iwasan kasi hindi pa po nila lived experience ang nararanasan ng mga kababaihan. Pero dahil may expectation po din tayo na hindi naman pwede na all the time ay papalampasin na lang natin kasi ayun, nag-sorry naman siya, ganito, ganyan. Pero kailangan may certain set pa rin tayo ng expectation dahil imposible naman na walang nanay, wala silang kakilalang babae sa buhay nila na nakakapagsabi sa kanila kung ano ba ang araw-araw na danas ng isang babae. For sure, meron po silang mga mahal sa buhay na babae din. Kaya sana doon nanggagaling ang pag-empathize sa sektor ng kababaihan. Kahit po sa mismo, ako bilang isang babae sa leadership na ito, kahit sabihin po natin na progressive na po ang organizations, may mga times pa din na kailangang struggle sa loob ng organization. Ang mga prinsipyo na pinapahawakan namin. May mga bago pong mga kalalakihan na kapag nakakasalamuha po kami, nabibigla. Tulad nga po nung nakwento ko kanina na gusto ng isang lalaking siklista sa org namin na intindihin na lang daw kasi not all men naman daw ay ganyan. Pero hindi po ito kasi tamang tugon kasi kailangan natin i-acknowledge na iba po ang implications kapag hahayaan na lang natin na lumago ang gantong kind of thinking. Hindi tayo pwede maging conservative kasi ang kapalit nito ay masuonti ang babae sa kalsada na magiging comfortable na magbike o tumakbo. Kaya importante po sa amin sa mismo na lumahok sa mga gantong conversation at magbigay ng espasyo para pag-usapan ito. Kaya sa susunod po na Car Free Sunday, hindi ko pa alam kung kailan ito mapopost, pero sa January 15 ay pupunta po kami sa Ayala para makipagkita sa mga affected po sa issue na ito, magbigay ng espasyo para pag-usapan ano ba ang nararamdaman nila, ano ang naramdaman nila sa issue na ito, ano ang pwede nating gawin na susunod na hakbang para maiwasan na ganito in the future, at ano pa ang maire-recommend namin sa organizers dito sa Ayala para maprotektahan palalo ang mga kababaihan. Kasi hindi lang naman sa Ayala merong car free. Tulad nga po na nakwento ng mga kaibigan ko na kahit sa UP Diliman, feeling nila hindi safe. May paparating dito sa Quezon City, sa Tomas Morato na magiging car free din. Kaya kailangan mapag-usapan agad para walang ibang babae na mabiktima. Okay. Hopefully ma-post ko ito bukas Sunday, January 15. As I mentioned kanina, itong recording namin ngayon ni Elisa is night of January 14 and bukas ay pupunta sila sa Ayala at magkakaroon I think sila ng program doon para pag-usapan itong issue. Sana hindi dumating doon yung vloggers na yan kasi baka nakikita ko sa na may mga threat rin sa kanila na huwag kayong magpapakita sa ganitong lugar kasi bububugin namin kayo. So, yun nga nakakatakot kasi di ba nag-multiply yung acts of violence nga dahil lang doon sa mga ilang ginawa nila sa kababaihan. Pero laging may sinasabi na napaka-sensitive naman daw ng mga ganyan, di ba? Parang tulad ng sabi mo kanina sa orgmate mo na parang pasensyahan na lang kasi hindi naman lahat ng ganong kalalakihan. At dahil sa ganitong klaseng parang mindset or paradigm,
minsan 'di ba yung mga babae na lang ay ayaw na lang mag-report, ayaw, tumatahimik na lang, no? At hindi lang sa cycling community ito. Marami rin akong experience of battered women, no? Of battered wives na tumatahimik na lang, ayaw mag-report kasi hindi naman sila pakikinggan or wala, hindi sila paniniwalaan. So, tumatahimik na lang sila, no? Sa palagay mo, I'm sure you are aware, no, na maraming challenges yung kababaihan, no, lalo sa pagre-report ng ganitong klaseng harassment. Paano kaya ma-improve yung sense of accountability for the offenders or for the perpetrators para maiwasan yung ganito? Alam ko medyo mahirap itong tanong na ito kasi probably this will involve even parang legislation, etc. batas. Pero ikaw, yung simpleng pag-isip mo, paano kaya natin ma-improve yung sense of accountability nitong mga gumagawa ng ganitong kalalakihan? So, thankfully, meron po naman tayong mga iilang batas na nagpo-protect sa ating mga kababaihan. Pero minsan po ay hindi pa rin ito sapat. Kasi, syempre, tulad na po ng sinabi nyo na hindi na lang nila i-report, o syempre, traumatic din po siya para sa babae na ikwento ulit kung ano nangyari sa kanya. Kasi minsan, di rin ma-realize ng babae na ay naharas pala ako. Mga siguro years or months later na nila mapaprocess. At by then, baka panis na yung or like hindi na siya papakinggan. To be honest, sobrang konti lang ng mga ipapanalo natin dito sa mga pag-report ng incidents ng harassment o kaya kahit sexual abuse. Mas marami akong alam na nag-fail talaga, hindi talaga na hold yung abuser accountable kaysa sa kilala kong na naipanalo yung kanilang kaso. Pero unti-unti sa the more na madami pong sumusuporta sa mga kababaihan, madami pong nag-assert na kailangan kailangan po natin panindigan talaga yung rule of law, yung batas. Kaya hopeful naman ako na hindi magiging ganito hanggang sa pagtanda ko. Okay. Kung babalikan natin yung nangyari doon nga sa Ayala at nung binalikan ko yung mga posts, mga previous posting ng dalawang bike vlogger na yun nga, lumalabas nga na hindi iyon yung first time na ginagawa at na-mention mo nga kanina na kahit yung community sa MOA, sa ibang ay hindi online, ay sinasabihan na sila na tigilan na yung ganong klaseng ginagawa nila. Ngayon, uso kasi itong, di ba, yung tawag ngayon, mga namimitik, mga photographers, nagbi-video sa mga nagbibisikleta, nagmumotorsiklo, yung ganon. Actually, isa sila sa nagpalago nung either ng community of cyclists, runners, or yung mga nagmumotorsiklo kasi gusto nilang mapitikan, ang tawag nila mapicturean. Ngayon, ang sinasabi naman nitong mga photographers ay dahil nasa public space naman daw mga yon, kahit di na sila magpaalam, okay lang daw. At nakita ko dun sa mga post na yon na mainit na usapan doon. Yung tawag dito, yung respecting of boundaries, kailan ba natin irerespeto yung privacy, yung boundary ng isang tao, lalo pag nasa publiko siya. Kasi yun nga yung mindset na hindi, nasa labas ka naman, pag nakakita ka ng photographer, gusto mong pitikan ka. Pero yun nga, dun sa nangyari dito sa Ayala, marami na rin pala yung either nilalapitan nila, gustong interviewin na babae, pero nire-refuse nila. So parang sa akin, di ba, dapat doon pa lang, tawag dito, maintindihan mo na yun na ayaw sa'yo nung taong yun para interviewin ka. At ito ang hindi maintindihan ng mga ibang lalaki, no, na
Wala naman kaming ginagawa, nag-approach lang naman kami. Hindi nila maintindihan na kahit yung simple pagtingin mo lang ng hindi ganun sinasabi nila na tumitingin lang naman ako or binati ko lang naman. So may ganun na problema tayo. Paano kaya natin ma-educate, no? Hindi lang yung cycling community, no? Pero especially that we are in the cycling community, which is, male-dominated. Yung pagrespeto nga ng boundaries ng ibang tao, mababae man yan, malalaki. And creating a culture of mutual respect. Parang lalo sa'yo, from the mindset of a girl, of a lady. No? Kasi ako alam ko yung sa lalaki. Pero yun sa babae, paano kaya? Ano yung nasa isip mo, Alisa? Siguro una ko pong tutugunan yung sa issue ng photography, yung pitik culture. Totoo po, tulad po ng sinabi nyo ay meron po talaga siyang benefits. Siguro ang ayun nga, meron din po siyang negative effects na hindi pala gusto ng mga tao na mapitikan sila. Pero ang experience ko po so far, ang huli ko pong car free na napuntahan ay sa Tomas Morato. Meron pong mga photographer na nag-a-ask po muna ng permission bago mag-take ng video, at especially sensitive po ito, lalo na sa mga bata kasi maraming bata dun sa car free Morato. Ayun din po, practice po namin sa mismo na laging mag-a-ask ng permission muna bago i-post sa online. At isa pong magandang practice na nakita ko ay sa isang event ng Krebs Cycles, yung organizer po doon ay meron po silang registration form sa simula. Di ko lang po alam paano siya ma-replicate nga lang sa isang event na kasing laki ng Car Free Ayala. Pero dun po sa event ay nung na-registration ay tinanong sila kung okay lang ba na ma-include sila sa photos. So kapag sinagot mo na yes, bigyan ka pa nila ng parang sticker para malaman ng mga ng mga nagdo-document ng event na okay lang na makita sila sa photo. Tapos may iba na binigyan ng ibang color sticker para i-indicate na hindi sila okay with being posted online. So mga ganong consciousness or pwedeng practices na pwede natin ma-adapt para ma-maintain pa rin yung mutual respect. Pero feeling ko naman as photographers, mababasa nyo naman siguro sa subject nyo kung gusto nila mag-photograph o hindi. So feel ko, pakiramdaman na lang din po siya na ang kapatid ko po ay isang photographer din. So kapag nag-street photographer siya, nag-street photography siya, pagkatapos niyang pitikan, kawari sa kalsada, i-approach niya po yung naging subject niya. Tapos papakita yung picture, tatanungin kung okay lang bang i-post. Mga ganun. So I think yun ay standard practice din naman. Sure, it will take more effort, pero I feel like worth it din po siya para sa pagrespeto ng boundaries ng isa't isa. Kasi di naman porket nasa public space kayo ay automatic consent po yun na free for all na lang na pwedeng kunin yung picture mo or kuhanan ka ng video. Tapos, ayan, so how do we educate po ang cycling community, particularly men, about respecting boundaries and creating this culture of mutual respect? Doon po sa mga practices natin, lalo na, ayun nga, madami sa atin na mga siklista ay active sa Facebook pati Instagram. Pwede po natin tanungin ang mga kasama kung okay lang mag-post, i-post yung gatong picture. Kasi part din po yun ng pag-create ng trust, pati pag-respeto ng mga boundaries. Feel ko yun lang din po naman, maging mas intentional or lagi nating unahin ang konsepto ng consent sa bawat aspect ng ating pakikipagkapwa.
Yeah, I think that's a very good point, no, Alisa, kasi ang dami akong kaibigang photographers din na dito sa mga events at saka dito yung mga usual weekends, no, ng mga namimitik. At yun yung dilemma nila. May mga ilang nagtanong sa akin kung okay nga daw bang kahit wala ng consent ay i-post nila yung picture. Sabi ko, I'm not a lawyer, pero technically, kaya mo naman basahin yung batas eh. The data privacy nakalagay doon, kahit nasa public space yan, hindi mo pwedeng i-post without the consent of the other person. Ganun kasimple lang ang pagkaintindi. So, para sa kanila kasi parang medyo hassle sa dami nun. Well, the thing is, pag nagka-problema ka at may nagreklamo sa'yo, sorry ka kasi may batas tayong sinusunod. Ang akala kasi nila na dahil nasa public ka, kahit dun sa mga vloggers na yun na may nagsasabi sa kanila, naku, may violation ngayon ng data privacy. Ang sagot ni vlogger number 1, yung data privacy nasa public sila eh. So may maling conception tayo dun sa pag nasa labas ka, that's tantamount to consent already. So ako ito yung gusto ko lang sigurong ipaabot, no, sa mga makakapanood nito na hindi kahit hindi ka photographers, no, yung may nakita ka sa labas, pinicturean mo, tapos ipopost mo na walang paalam, pwede kang maging liable niyan under the data privacy law na pwede kang ireklamo. Kaya yung sinabi nga ni Elisa, consent, no, yung element ng pagpapaalam at papayagan ka, kailangan nating i-practice yan. Okay, papunta na tayo sa bandang dulo ng ating discussion. May, I think, mga 1 or 2 pa akong questions dito. Ito naman ay, naitanong ko na rin ito dati sa mga babaeng nakausap ko rin dito, no? Like sina Jerry. This is about infrastructures and policies, no? Pagdating sa cycling, no? Sa palagay mo ba makakatulong, Alisa, kung well, definitely, I think makakatulong, no? Lalo yung infrastructure kung meron. Pero especially aside from infrastructure, yung policies nga, no? Na magpo-promote ng safety and discourage harassment. Do you think it will help kung mayroong tayong ganun? Ayan, syempre, yes, it will help. Una, how it will promote safety, mas magiging visible po ang mga kababaihan sa ating mga kalsada. Kung maalala po natin yung kung naalala niyo po yung incident ng natutukan ng baril sa Quezon Avenue, lalaki po siya. Pero kung meron po talaga tayong mga very systemic problem po siya eh. Nasa bike lane po siya. Pero natutukan, hindi pa rin siya naging safe in other aspects. Pero ang naging maganda doon, na-discourage din yung harassment kasi nasa Quezon City po siya. Ang nangyari ay inaksyonan agad ni Mayor Joy. Nag-release siya ng statement, tapos ayun, nagkaroon ng series ng mga Senate hearing na nabigyan naman po siguro ng hustisya yung incident na iyon. Kaya mahalaga rin po yung policy sa pag-discourage ng harassment. Pero ayun, going back nga po, meron tayong mga pag-aaral na kapag isang indicator na safe ng ating infrastructure ay kapag nagpa-participate na ang mga marginalized sector tulad ng women, children, elderly, persons with disabilities. At nakakatulong ang infrastructure dito kasi mas na-access po nila ang gantong mga infrastructure o kaya mga public spaces. At saka kapag mas nakikita po natin sila sa kalsada, bago magkaroon ng bike lanes, hindi ko nai-imagine na may mga tao pala na nagbabike to work or alam ko pong may nagbabike, kumari mga athletes ganon, lagi ko sila nakikita dati sa Quezon City Circle na naglalaps. Pero hindi ako masyadong familiar sa mga nagbabike talaga as a means of transport. Pero nung nagkaroon ng bike lanes, dun po ako mas naging aware na kasi naging visible na po sila na meron po talagang mga biker na nakikinabang sa gantong mga gantong infrastructure. Tapos syempre ang ating mga designated areas, madaming nagsasabi na wala naman ako nakikitang naka-wheelchair dito sa Pilipinas. Pero nag-exist po sila. Ang nangyayari,
nga lang ay hindi nila na-access, di sila nakikita sa labas kasi very small portion lang ng mga naka-wheelchair or mga persons with physical disabilities ang naka-access ng ating transport o ating mga public spaces. Ayun, syempre it will promote safety din by allowing other diverse sets of people na mag-interact sa isa't isa at lumawak yung pag-iisip nila. Ayun. Ako, mula 2010, nag-start na akong mag-bike commute na although hindi siya araw-araw. Pero yung from 2022 to 2004 almost, no, halos everyday ako noon, nag-bike to work ako. And yun nga, I experienced yung difficulty of bike commuting dito lang sa Metro Manila. Kasi nga, maraming sasakyan, walang maayos na bike lanes. And then, ang tingin sa'yo pag naka-bisikleta ka, pag naka-motorsiklo ka, no, ay mababang uri ka ng citizen sa kalsada. And we are very car-centric, no, na country, no. So, yun ang isang challenge. And I think, I agree with you, pag meron sigurong mga infrastructure na tutulong, at lalo kung may mga policies or may mga batas na magsusupport sa infrastructure, mas mapapadali yun. Hindi siya ganun kadali. Although nakikita ko naman ngayon sa ilang LGUs na yung ganung efforts. For example, yung Quezon City, medyo leading sila ngayon sa ganun. Dati nun, Pasig at Marikina yung may ganun. Pero parang napag-iiwanan na yung Pasig at Marikina ngayon. Yung QC, talagang ang ganda ng kanilang mga plano tungkol sa mobility especially. Okay. Ito na yung huling tanong ko sa iyo, Alisa, no? Lahat naman tayo ay nangangarap, di ba, na maging mabuti, maging maganda yung ating paligid, yung ating bayan, ating bansa. Ikaw personally, no, ano yung vision mo your vision for a safer and more inclusive cycling community, no, na wala tayong ina-outcast kasi ganito ka, may babae ka or PWD ka or matanda ka, etc. Especially here in the Philippines, and tayo as individuals and as a society, how can we work toward that goal? Para sa akin po, ang nakikita ko na goal or yung vision po ng inclusive na cycling community ay kapag ang mga siklista natin ay pinipili nila ang pagbabike as a form of transport, ito ay isang malayang desisyon. Ibig sabihin, hindi sila magbabike kasi ang pangit ng public transport o kaya ito na yung pinakamabilis na way para makarating sa kailangan nilang puntahan o kaya ayun, wala silang pang pamasahe. Ito na lang yung choice nila kasi libre naman magbike, tulad na lang po ng ating mga manggagawa na magbabike kasi ang taas na ng pamasahe sa LRT. Ayan, mag-fair hike na naman po sa LRT. Ang huling yan ay 2023. Nag-fair hike din po ang MRT, tapos nag-fair hike din sa jeepney. Dapat po, ang pagbibisikleta ay isang malayang desisyon ng mga Pilipino. Hindi po sila napilitan dahil sa ating state of public transportation o kaya dahil nung pandemya, sinaspend ng ating gobyerno ang lahat ng forms ng public transport, kaya ang ating mga healthcare workers ay napilitan magbike. Syempre, pangalawa din ay makikita po natin mga diverse sets of people ang gumagamit ng bisikleta. Mga kababaihan, mga nanay, mga bata, kahit mga elderly, kung kaya po nila, siguro e-trike, ganun, ay gumagamit po sila ng forms of active transportation, hindi lang sa pagbabike, kundi paglalakad. Dahil accessible na ang ating mga sidewalk. Ayun, ano pong magagawa natin bilang mga individuals? Syempre, importante pong lumahok sa mga channels na demokratikong channels ng participation na available sa atin. Ayan nga po, kakasabi ko lang kanina na ang DOTR, meron silang plano para maglunsad ng mga series of consultations
ini-invite nila ang publiko na lumahok dito sa pagbubuo ng Active Transport Strategic Master Plan. Kami po sa mismo, nagsulat po kami sa kanilang office na makakuha ng mga kopya ng dokumento at mga schedule siguro, ano po yung timeline nila para makalahok kami sa gantong mga consultations, sa mga gantong mga channels para malabas po namin ang aming mga hinaing. Ayun. Tapos, syempre, importante din na hindi naman po natin siya magagawa bilang tayo lang isa as individuals. Mahalaga rin po na sumali tayo sa mga organisasyon na nagsusulong ng mga gantong advocacy. So, andyan po ang Pinay Bike Commuter Community. Marami po tayong mga communities, I'm sure, na nandiyan. Pero, hindi po tayo makakarating ng malayo kung tayo ay mag-isa lamang. Mahalagang we learn from other people, we learn from one another para isulong po ang itong advocacy. At hindi naman po na sa iisang tao lamang ang lahat ng ang lahat ng knowledge. Kailangan sama-sama tayong tinatahak yung vision natin para sa Pilipinas. Ayun lang po. Alright. Grabe. Nakakaisang oras na pala tayo sa kwentuhan. Hindi ko napansin yung oras. At definitely, I think yung manunod nito, yung ating mga viewers ay maraming makukuha ng mga ideas about cycling, about inclusivity, about safe space, and about respecting of boundaries. Ako siguro yung aking panghuling mga sasabihin lang ay para dun sa mga kapwa nating siklista sa cycling community na medyo nag-iinit yung mga ulo nila dun sa nangyari na kumbaga it's a natural reaction pero we have to be reasonable also with our response to this. We do not condemn the person, di ba? Ang kino-condemn natin yung ginagawa nila. Kaya para dun sa mga talagang, kasi ako mismo kahit sa page ko, may mga ganon, may mga threats silang gagawin daw. Sabi ko, hindi ganon, hindi ganon yung gusto natin mangyari. Condemn natin yung ginawa nila. But we need to separate the action from the person. Kasi naniniwala naman tayo na man is by nature good and pwedeng magbago yan. So malay natin, dahil sa nangyaring ito ay mabago yung pananaw ng dalawang kalalakihan na ito na medyo, actually hindi lang medyo, talagang bastos talagang ginawa dun sa kababaihan. So siguro yung ating pangarap na mabago sila nung medyo humiliating itong experience sa kanila dahil nga kilala na sila ngayon sa buong Pilipinas. I think probably buong Pilipinas na nakakilala sa kanila ngayon. So yun lang ang gusto natin mangyari, and with our platform na ganito ay sana yun makatulong tayo na mapalago natin yung awareness at saka yung pag-intindi nga ng ating mga kababayan tungkol sa mga ganitong issue. So, kumbaga yun lang ang pwede nating magawa. And with that, I would like to close this. Siguro, I don't know, gusto ko pang tanungin ng huling, na lang si Alice, baka meron ka pang final parting words for our viewers for this episode? Wala naman, pero gusto ko pong i-affirm nga po yung sinabi ni Sir Carlo na oo, totoo, kailangan po natin we have to believe in the best of each other na may capacity tayo para magbago ng views kapag pinesentahan ng mga information. Pero so sa kaso po na ito na kahit nakailang abot po pala ang mga tao, sadly, humantong na po talaga ito sa public humiliation at sana po ay matuto sila sa gantong incident. Siguro sa panghuli, gusto ko lang pong anyayahan po ang mga orgs na ayun nga, lumahok din po sa pagbubuo ng ating Active Transport Strategic Master Plan kasi kahit na infrastructure po iyon, mahalaga ang magiging input para makamit yung ating vision. Tapos para naman po sa mga individuals, patuloy po tayong maglakas loob, magpanatag loob na i-call out ang mga gantong behavior kung makita man natin siya. Alright. Last na lang, Alisa, baka meron kang gustong i-plug na
yung page ninyo, organization, or upcoming activities, feel free to plug it now. Kami po sa mismo ay marami naman po kaming activities. So follow nyo na lang po yung aming page. Kaya anong Facebook page ninyo para malaman nila? Ayun. Meron po kaming Make It Safer movement sa Facebook. Tapos same din po sa Instagram. Tapos pinag-iisipan po namin mag-launch ng TikTok. So abangan nyo na lang din para makita. Pero ayun, regularly po kami nag-hold ng mga discussions tulad ng ganito. Recently, pumunta po kami sa Maginhawa din para pag-usapan tungkol sa tactical urbanism. Tapos last time, pumunta po kami sa Morato para magpalarong Pinoy. Nag-Chinese Garter po kami doon. So, iba't ibang activities po ang ginagawa namin. Tapos, ayun nga, follow nyo lang po kami sa page. Baka gusto nyo rin po maging miyembro. Bukas rin po ang aming membership form. Alright. Okay, so with that, we end this episode. Again, Alisa, maraming salamat. No? Kahit napaka-short notice ay nagawa rin natin to. Sana sa mga susunod pa nating episode, pag medyo related sa advocacy mo, ay maanyayahan ulit kita rito na makapagbisita at makapagbahagi ng iyong karanasan at kaalaman. So, tinatapos na natin dito ngayon. Abangan natin ulit hopefully by next week ay meron ulit tayong ibang topic na pag-uusapan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat everyone. And Alisa, maraming salamat. Bye-bye. Bye everyone. Salamat po sa opportunity. Bye-bye.